Sinabi ni Tang Yuexian na maaari na siyang umalis at ang lahat ng itinuro niya kay Yunfeng ay maaari niyang pag-aralan at si Yunfeng na ang magtuturo sa kanya at mula ngayon ay si Yunfeng ang kanyang senior brother. Pagkasabi nito ay naglaho na si Tang Yuexian. Napakamot ng ulo si Yunfeng at nagtanong kung tatawagin niya itong kuya o junior brother. Mariing sinabi ni Ming na kuya syempre, dahil ang pagiging magkapatid ay mas malalim kaysa sa pagiging magkapwa-disciple. Ngumisi si Yunfeng at sinabing talagang matatag si Ming at inakala niyang papayag ito. Nagtanong si Ming kung nais ba nitong pumayag siya at sumagot si Yunfeng na sa palagay lamang niya ay makabubuti ito para kay Ming at bagaman hindi pa niya alam ang buong detalye ay tila balak ng kanilang master na papasukin si Ming sa Creation Grounds. Nang marinig ni Ming ang Creation Grounds ay naalala niya ang sinabi ni Qinglian noon na ang Legendary Academy ay katulad ng trial road na ang mga pinakamahuhusay na henyo ay maaaring pumasok sa Creation Grounds at nagtanong siya kung si Yunfeng ay nakatakda ng pumasok doon. Nagulat si Yunfeng at nagtanong kung kanino narinig yun ni Ming at nang tanungin ni Ming kung hindi ba nito alam ay natahimik si Yunfeng at sinabing may bahagya lamang siyang hinala. Sinabi ni Ming na sa pagkakaalam niya ay isang tao lamang ang maaaring pumasok sa Creation Grounds mula sa Legendary Academy at may nagsabi sa kanya na kung mananatili siya ay malaki ang magiging epekto nito kay Yunfeng. Nagulat si Yunfeng at nagtanong kung yun ba ang dahilan kung bakit matagal na umalis si Ming. Tumango si Ming at sinabing maaari naman siyang pumunta sa Trial Road o sa Sword Realm at marami pang ibang pagkakataon para sa kanyang kinabukasan at hindi niya kailangang manatili dito at dahil magkapatid sila ay kailangan niyang isaalang-alang si Yunfeng. Pinatong ni Yunfeng ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagtanong kung bakit ganoon ang iniisip ni Ming. Dahil sino ba ang nagsabing iisa lamang ang pwesto sa Creation Grounds at kung sapat ang talento ay kahit 10 tao ay maaaring pumasok at siya mismo ay kung hindi makapasa sa huling pagsubok ay hindi rin makakapasok sa Creation Grounds. Natigilan si Ming at naisip kung nilinlang ba siya ni Qinglian. Nang tanungin ni Yunfeng kung kanino narinig ni Ming ang mga ito ay hindi itinanggi ni Ming at sinabi ang lahat. Pagkarinig nito ay malamig na tumawa si Yunfeng at sinabing ang senior sister Qinglian na iyon ay talagang hindi mapagkakatiwalaan at bagaman may 3 malalaking puwersa sa likod ng Legendary Academy, ang kanyang master ay isa, ang master ni Qinglian ay isa at ang pangatlo ay ang master ni Zonfu, ang dahilan kung bakit nais ni Qinglian na umalis si Ming ay malamang na utos ng kanyang master. Nang tanungin ni Ming kung ano ang ibig sabihin nito ay ipinaliwanag ni Yunfeng na ang taong yun ay hindi nais na manatili si Ming dahil kapag nanatili siya ay maaapektuhan ang interes nito. Nagtanong si Ming kung alam ni Yunfeng ang tungkol sa sinabi ng kanilang master na naghirap ito noon kay Nangong Shengshi at sumagot si Yunfeng na hindi niya alam ang mga nangyari noon at hindi rin sasabihin ng kanilang master at pinayuhan niya si Ming na sundin ang kanilang master at gawin ang ipinagagawa nito. Umiling si Ming at sinabing kahit gaano kalaki ang pakinabang sa kanyang harapan ay hindi niya maaaring labagin ang kanyang sariling prinsipyo. Nagulat si Yunfeng at sinabing sa Longevity Realm ay may isang heart question ng trial at tila madali itong malalampasan ni Ming. Sinabi ni Ming na napakalayo pa noon at tinapik ang balikat ni Yunfeng at sinabing pagkalipas ng ilang panahon ay pupunta siya sa Sword Realm at nagtanong kung nais nitong sumama. Umiling si Yunfeng at sinabing hindi siya makakapunta dahil napakarami niyang gagawin at sa ilang araw ay papasok na siya sa Trial Road. Nang marinig ni Ming na magsisimula na muli ang Trial Road ay malungkot na ngumiti at sinabing tila hindi na siya makakaabot. Sinabi ni Yunfeng na hindi ito mahalaga at kung may mapala siya ay ibabahagi niya ang kalahati kay Ming at ngumisi siya ng bukas palad. Nagtanong si Ming kung mayroon itong kagamitang panlaban para sa pagpunta sa trial ground at sumagot si Yunfeng na hindi na ito kailangan. Sinabi ni Ming na hindi ito dapat magwalang bahala at binigyan niya ito ng isang set ng mother-child ghost killing needles para magamit sa oras ng panganib at kahit na tumanggi ito ay direkta niya itong inilagay sa damit nito. Ngumiti si Yunfeng at sinabing ang kagamitang ito ay talagang napakasama. Malamig na sinabi ni Ming na kung may gustong pumatay sa kanya ay nais pa ba nitong maging mabait dito. Tumango si Yunfeng at tinanggap ito at sinabing sa pagpunta niya sa trial ground ay maaaring abutin siya ng ilang buwan bago makabalik at kung mauna si Ming na bumalik mula sa Sword Realm ay huwag muna itong bumalik sa Star Cloud Sect. Dahil ang Star Cloud Sect ay isang tuta ng Divine Race at talagang hindi niya nais na manatili si Ming doon. Nagulat si Ming at nagtanong kung paano nito nasabing tuta ng Divine Race ang Star Cloud Sect, dahil sa labas ay wala siyang narinig na sinumang nagsasabi niyon.
Malamig na tumawa si Yunfeng at isa-isang sinabi kay Ming ang mga lihim na bagay na tanging kakaunting tao lamang ang nakakaalam. Ang sangkatauhan ay nakakalat sa iba't ibang lugar at mahirap ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit ang nagkawatak-watak na ancestral source continent ay patuloy na nagtitipon sa gitna at ang mga pader sa pagitan ng mga malalaking mundo ay patuloy na humihina at papalapit ng papalapit. Sa kasaysayan ay pinatay na ng divine race ang hindi mabilang na sibilisasyon ng tao na may potensyal, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sila mapalagay at nagpasya silang magtatag ng ilang puwersa sa loob ng sangkatauhan. Pagkatapos ng mahigit 1,000,000 taon ng pag-iipon at pag-unlad ay lumitaw ang tatlong malalaking puwersa at ito ay ang Star Cloud Sect, True God Sect at Only Sect. Ang tatlong malalaking sekta ay bawat isa ay may kanya-kanyang nasasakupan at pawang napakalaki at kontrolado nila ang maraming sibilisasyon ng tao. Dahil kontrolado ng tatlong malalaking sekta ang napakaraming populasyon ay kaya nilang magmina ng napakaraming mineral, mangolekta ng walang hanggang resources at maningil ng napakaraming buwis at ang karamihan sa mga kinikitang ito ay pumapasok sa bulsa ng divine race at nagiging lakas nila para sa kanilang pag-unlad. Hindi lamang yon, ang tatlong malalaking sekta ay taon-taon na nagbibigay ng napakaraming alipin sa divine race. Ang mga aliping ito ay kailangang may tiyak na kakayahan, may maayos na hitsura at may tamang pangangatawan. Ang mga aliping tao ay ipinapadala sa mga minahan, sakahan at plantasyon ng divine race upang gumawa ng iba't ibang uri ng trabaho at maging bilang mga lingkod at katulong sa tabi ng divine race. Ang mas nakakapanghilakbot pa ay ang kaugalian ng divine race sa tuwing may pagdiriwang na kumain ng buhay na sanggol ng tao, kaya taon-taon ay mahigit 100,000,000 buntis na kababaihan ang ipinapadala sa divine race at sila ay binubuksan ang tiyan at kinukuha ang sanggol upang kainin ng divine race na nagdudulot ng hindi mabilang na sirang pamilya at labis na kalungkutan. Nang marinig ito ni Ming ay nagbago na ang kanyang mukha at tahimik na nagtanong kung bakit sa labas ay wala siyang narinig na ganitong mga bagay. Sumagot si Yunfeng na ang mga nakakaalam ay hindi maglakas loob na magsalita at ang mga naglakas loob na magsalita ay patay na at tinanong kung nauunawaan na niya ngayon kung bakit walang kahit isang disciple ng tatlong sekta sa Legendary Academy. Napabuntong hininga si Ming at sinabing tila hindi nga siya dapat sumali sa Star Cloud Sect. Sinabi ni Yunfeng na sa Star Cloud Sect ay walang kinabukasan si Ming at kahit na magtagumpay siya ay tiyak na magiging verdugo siya ng divine race at magiging traidor sa sangkatauhan. Napabuntong hininga si Ming at sinabing siya ay naparito dahil sa isang utos at hindi siya maaaring umalis hanggat hindi pa tapos ang bagay na ito. Sinabi ni Yunfeng na hindi na kailangan pang umalis ni Ming at tulad ng kasabihang kung hindi papasok sa lungga ng tigre ay hindi makukuha ang anak nito. Maaari namang maging espiya si Ming ng Legendary Academy at gawin ang mga bagay para sa kanilang master. Napailing si Ming at sinabing sa kabila ng lahat ng sinabi nito ay nais pa rin itong pumayag siya sa kanilang master. Ipinaliwanag ni Yunfeng na noong una ay ayaw ni Ming na labagin ang kanyang prinsipyo, ngunit ngayon ay dapat na nagbago na ang kanyang prinsipyo. Natahimik si Ming at pagkalipas ng mahabang sandali ay sinabing pag-isipan muna niya ito at saka na lamang magdesisyon pagbalik mula sa Sword Realm. Lihim na nagpadala ng mensahe si Yunfeng at sinabing may nalalaman siyang mga bagay at noong mga nakaraang araw ay sunod-sunod na nakipagkita ang kanilang master sa isang makapangyarihang tao mula sa Tianyuan Continent at nakipagkita rin sa mga pinuno ng tatlong malalaking sibilisasyon ng Confucianism, Buddhism at Taoism at sa pakiramdam niya ay may malaking mangyayari. Kinabahan si Ming at naisip kung ano ang binabalak ng Legendary Academy. Sinabi ni Yunfeng na bagaman may tatlong puwersa sa Legendary Academy ay sa malalaking bagay ay palagi silang nagkakaisa at dahil nagsalita na ang kanilang master ay hindi na siya guguluhin ng iba. Sinabi ni Ming na nauunawaan na niya at pinayuhan si Yunfeng na mag-ingat sa trial road at siya ay aalis na rin. Nagpaalam ang magkapatid at ginamit ni Ming ang Spacetime Child upang lisanin ang Legendary Academy at bumalik sa Tianyuan Continent. Pagkaalis ni Ming ay nagpakita si Tang Yuexian sa loob ng isang malaking bulwagan sa Legendary Academy at sa kanyang harapan ay lumitaw ang dalawang anino na may kapantay na lakas. Sinabi ng isang anino na tinawag pa rin niya si Ming at ipinadala niya si Qinglian upang linlangin ito dahil nag-aalala siyang ang paglitaw nito ay magbabago sa kanilang plano. Sinabi naman ng isa pang anino na ang paglitaw ng batang ito ay nagpalabo sa kanyang pananaw sa hinaharap at hindi niya alam kung ito ay mabuti o masama at sa anumang paraan ay hindi niya ito nais.
Sumagot si Tang Yuexian sa dalawang senior brother at sinabing ang pagbabago ay hindi masama at kahit na magtagumpay sila sa kanilang ginagawa ay ilang taon lamang nila itong mababantayan at kahit na may creation artifact na magbabantay ay tatagal lamang ito ng 1,000 taon at pagkaraan ng 1,000 taon ay maaari itong muling mabuhay. Ngunit may sumagot na may mga bagay na kailangang gawin at ang Legendary Academy ay nagsanay ng napakaraming henyo at oras na upang sila ay tumulong. Sinabi ni Tang Yuexian na tinanggap na niya si Ming bilang disciple at kapag pumayag itong gawin ang mga bagay para sa kanila ay buong lakas niya itong susuportahan at pinaalalahanan sila na si Ming ay isa rin sa 10,000 nakatagong binhi at ang laro ni Confucius ay umabot na sa puntong ito at hindi madali kaya kailangan nilang magtulungan ng lubos. Sumagot ang dalawa na kung iyon ang kanyang nais ay wala silang tutol, ngunit ang lahat ng kahihinatnan sa hinaharap ay kailangan niyang pasanin. Pumayag si Tang Yuexian at sinabing natural lamang yun, ngunit kung may merit ay huwag din nilang agawin ito sa kanya. Sinabi ng isang anino na patuloy niyang pinag-aaralan ito at pakiramdam niya ay may butas ang bagay na ito ngunit hindi niya makita kung nasaan. Sumagot si Tang Yuexian na ang paglitaw ni Ming ay hindi dapat maging masama at hanggat siya ay nasa kanilang panig ay ang lahat ay mapupunta sa kanilang kalamangan at malapit na itong pumunta sa Sword Realm at maaaring magdala ng sorpresa. Ngunit sinabi ng anino na ang paglalakbay sa Sword Realm ay 9 na kamatayan at 1 buhay at maliit ang tsansang mabuhay ang batang ito dahil ang mga henyo ng Divine Race ay hindi kayang labanan ng sangkatauhan. Gayunpaman ay sinabi ni Tang Yuexian na may tiwala siya kay Ming. Dumating na ang sandali ng pagbubukas ng Sword Realm at ang token nito ay naglabas ng isang hibla ng Divine Light na umabot sa langit at mula sa kalangitan ay may bumaba na isang malaking Divine Light na bumalat kay Ming at sa loob nito ay nabuo ang isang teleportation formation at sa isang kislap ng liwanag ay naipadala na siya. Sa loob ng space-time channel ay lumipad si Ming ng ilang oras hanggang sa maramdaman niyang bumigat ang kanyang mga paa at tumapak siya sa lupa. Ito ay isang kagubatan na may matataas na puno at ang lupa ay puno ng hindi kilalang mga damo at ligaw na bulaklak. Pagdating niya ay maingat siyang tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang ibang kalahok at tila ang lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Biglang may isang liwanag ng espada na bumaba mula sa langit at lumapag sa kanyang harapan at naging isang lilang maikling espada na parang kristal na patuloy na nagbabago ng anyo at talagang kakaiba at kasabay nito ay narinig niya ang pamilyar na tinig na nagsabing sa wakas ay dumating na siya. Nagtanong si Ming kung ito ba ay si Wumang at sumagot ang lilang maikling espada at hiniling na gawin niya itong kanyang alagad. Agad na sinugatan ni Ming ang kanyang daliri at pinatak ang dugo upang isagawa ang seremonya at ang lilang maikling espada ay lubhang nakipagtulungan at isang pag-awit ng espada ay naging konektado ang kanilang dugo at ito ay naging isang lilang kidlat at lumitaw sa pulso ni Ming bilang isang wrist guard. Sinabi ni Ming na dahil ito ay lumilipad na parang kidlat ay tatawagin niya itong Purple Lightning at nagpasalamat ito sa kanyang pangalan at sinabing maraming foreign race ang nasa paligid at kailangan nilang mabilis na lumayo. Nagtanong si Ming kung bakit maraming foreign race at ipinaliwanag ni Purple Lightning na ang Sword Realm ay nagbigay ng kabuuang 31,000 token at 24,000 ang napunta sa mga foreign race samantalang ang sangkatauhan ay nakakuha lamang ng mahigit 6,000, kaya ang bilang ng tao ay 1/4 lamang ng mga foreign race. Pinaningkita ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing ibig sabihin nito ay bawat tao ay may 4 na foreign race sa kanyang paligid at hindi nakapagtatakang sinabi ni Purple Lightning na maraming foreign race sa kanyang paligid. Ngunit saan siya maaaring magtago gayong saan man siya pumunta ay mas marami ang foreign race. Sumagot si Purple Lightning na ang layunin niya sa pagpunta roon ay ang makita ang ilang Supreme Sword at bago niya makita ang mga ito ay ang pinakamahalaga ay ang manatiling buhay. Bago pa makapagsalita si Ming ay may narinig siyang isang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan at sa isang iglap ay pumunta siya sa lugar na yun at nakita ang bangkay ng isang kabataang lalaki na nakahandusay sa lupa na tinanggalan ng ulo. Sinabi ni Purple Lightning na nagsimula ng manghuli ang mga foreign race at malamig na tumawa si Ming dahil alam niyang may ugali ang mga foreign race na manghuli ng tao, ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ito sa Sword Realm at siya rin ay magiging isang biktima sa kanilang paningin. Biglang may 3 anino na bumaba at nang tumingala si Ming ay nakita niyang 3 sila na pawang nakasuot ng puting damit at may gintong korona at tila mula sila sa iisang puwersa. Tiningnan ng 3 ang bangkay at nagtanong kay Ming kung siya ba ang pumatay dito. Napuno ng galit si Ming at naisip kung wala ba silang utak at hindi na siya sumagot at tumalikod upang umalis.
Pinigilan siya ng nasa gitna na mas matanda at nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin. Sumagot si Ming na papatayin ba nito ang isang tao at pagkatapos ay aalis na lamang ng ganoon. Natawa si Ming sa galit at sinabing bulag ba ito at hindi nakikitang ang taong ito ay pinutulan ng ulo at malinaw na pinatay ng mga foreign race. Nagalit ang tao nang tawagin siyang bulag at malakas na sinabi na kahit na si Ming ay isang henyo ng anumang sibilisasyon ay pagdating dito ay wala siyang karapatang maging mayabang. Sa sandaling yun ay biglang lumitaw ang maraming foreign race mula sa lahat ng direksyon na may bilang na hindi bababa sa 20. Ang mga foreign race ito ay karamihang may anyong tao ngunit may kaunting pagkakaiba sa mga detalye at ang iba ay may sungay sa ulo at ang iba ay may pakpak sa likod at ang iba ay may katawan ng tao at ulo ng leopard at ang iba ay may mukha ng tao at katawan ng ahas at bawat isa ay kakaiba. Sa harap ng napakaraming foreign race ay ang tatlong tao na kanina ay patuloy na pinapagalitan si Ming ay biglang naging seryoso ang mga mukha at nang inakala ni Ming na sila ay makikipaglaban ay bigla silang lumuhad at malakas na sinabing silang tatlo ay mga tao ng True God sect at sila ay mga alipin ng mga foreign race. Nagtinginan ang mga foreign race at pagkatapos ay inalis ang kanilang tingin sa kanila at sa halip ay tiningnan si Ming. Umiling si Ming at naalala ang sinabi ni Yun Feng na ang Only Sect, Star Cloud Sect at True God Sect ay pawang mga puppet na itinatag ng Divine Race at tila totoo ito batay sa nakikita niya sa mga mukha ng tatlong ito. Tumayo ang tatlo at tuwang-tuwang sinabi sa mga foreign race na ipaubaya na lamang sa kanila ang batang ito upang hindi madumihan ang mga kamay ng mga ito. Tumigil ang mga foreign race at may interes na pinanood ang eksena upang makita kung paano nila haharapin si Ming at ang mga ekspresyon sa mukha ng tatlong tao ay nakakagulat na katulad ng sa mga foreign race at tiningnan nila si Ming ng may panghahamak at kalupitan. Sinabi ng isa na si Ming ang naghahanap ng sariling kamatayan kaya huwag silang sisihin at bawat isa sa kanila ay bumunot ng mahabang espada at pinalibutan si Ming. Nang makita ni Ming ang kanilang galaw ng espada ay nakilala niyang ito ay isang sword formation na may sapat na lakas, kaya bago pa sila makapagsimula ay kumilos na siya at ang Purple Lightning Sword at Invisible Sword ay naging dalawang liwanag ng espada na pumutok patungo sa kaliwa at kanang tao, samantalang siya mismo ay itinuro ang kanyang daliri sa gitnang tao. Hindi pa nabubuo ang sword formation ng tatlo at sa kanilang pagmamadali ay naihampas lamang nila ang kanilang mga espada upang humarang. Ang dalawa sa gilid ay madaling naharangan ang liwanag ng espada, ngunit ang nasa gitna ay nakaramdam ng isang nakakatakot na puwersa na kayang durugin ang langit at lupa at ang kanyang espada ay direktang nabali sa harap ng puwersang ito at pagkatapos ay nagkaroon ng butas ng dugo sa kanyang dibdib. Sa loob ng butas ng dugo ay may isang nakakatakot na puwersa na patuloy na namumuo at sa sumunod na sandali ay sumabog ang kanyang katawan at naging isang ulap ng dugo at pagkatapos ay naging isang anino ng dugo na sinipsip ni Ming sa kanyang daliri. Makikita na pagkatapos masipsip ang lakas ng taong ito ay nagkaroon ng bahagyang pulang kulay ang kanyang daliri. Ito mismo ang kanyang divine technique na Earth-Splitting Blood God Finger. Ang Earth-Splitting Blood God Finger na ito ay pinagsama ang Bloodlight Kill Divine Ability at ang Bloodlight Kill Divine Ability ay kayang patayin ng isang tao at gawin itong Blood God Child at pagkatapos ay sipsipin ito. Kung mas malakas at mas marami ang nasisipsip na Blood God Child ay mas lumalakas ang kapangyarihan ng Bloodlight Kill. Ang Earth-Splitting Blood God Finger ay pinagsama ang God-Slaying Finger, Bloodlight Kill at Earth-Splitting Finger na tatlong divine ability at kasabay ng pagkakaroon ng kanilang mga katangian ay mas tumaas pa ang kapangyarihan nito ng ilang ulit at habang tumataas ang antas ng God-Slaying Finger, Earth-Splitting Finger at Bloodlight Kill ay tataas din ang kapangyarihan ng divine technique na ito. Halimbawa ang God-Slaying Finger ni Ming ay nagmula sa God-Slaying Sword Technique at ang kanyang God-Slaying Sword Formation ay nasa ika-6 na antas pa lamang at kung maabot niya ang ika-9 na antas ay saka lamang maaabot ang sukdulan ng kapangyarihan nito. Gayon din ang Earth-Splitting Finger na kamakailan lamang niya natutunan at may malaking puwang pa para sa pag-unlad at gayon din ang Bloodlight Kill. Ang Earth-Splitting Blood God Finger ni Ming ay agad na nakapatay ng isang tao at ginawa itong Blood God Child at sinipsip ito at pinalakas nito ang kapangyarihan ng Bloodlight Kill at dahil dito ay hindi direktang pinalakas din ang kapangyarihan ng Earth-Splitting Blood God Finger. Nang makita ng dalawang natitira na napatay ang kanilang kasama ay nagalit sila at sabay na hinarang ang liwanag ng espada at sinalakay si Ming mula sa kaliwa at kanan. Malamig na tumawa si Ming at sa kanyang dalawang palad ay lumitaw ang 5 kulay na liwanag ng pagpatay na ubod ng talam at walang kapantay.
Ang kanyang anyo ay kumilos at ang lupa ay napuno ng kanyang mga after-image at ang mundo ay tila tumigil. Sa sumunod na sandali ay naglaho ang mga after-image at si Ming ay nasa 10 hakbang na ang layo na nakatalikod sa dalawa. Ang dalawa ay nanatili pa rin sa posisyon ng paghampas ng espada ngunit ang bawat isa sa kanila ay may mahigit 100 sugat sa katawan na pawang nasa mga mahahalagang bahagi. Ang kanilang mga espada ay bumagsak sa lupa at ang kanilang mga braso, ulo at balikat ay sunod-sunod na bumagsak at naging mga piraso ng bangkay na tuluyan ng namatay. Ang ginamit ni Ming ay ang kanyang bagong likhang special skill na Grade 5 Elements Instant Kill Technique at ang special skill na ito ay pinagsama ang Grade 5 Elements Killing Art at Killing Step at ito ay ubod ng talam at may kamanghamanghang kapangyarihang pumatay na mahirap pigilan. Nang sunod-sunod na mapatay ni Ming ang 3 tao ay nagulat ang mga foreign race at inisip nilang ang kanilang lakas ay hindi naman mas mataas ng malaki kaysa sa 3 yun ngunit ganoon na lamang kadali silang napatay at hindi ba't nangangahulugan nitong ang hamak na taong ito ay maaari ring magbanta sa kanila at sinasadya man o hindi ay unti-unti silang nagsimulang umatras. Ngunit sinabi ni Ming na huli na ang lahat para umalis at kailangan nilang manatili. 10 after-image at mula 10 ay naging 100 at mula 100 ay naging 1,000 at mula 1,000 ay naging 10,000 at sa isang iglap ay napuno ang paligid at ang mga foreign race ay sumigaw sa galit at buong lakas na lumaban. Ngunit sa isang saglit lamang ay ang lahat ay bumagsak sa lupa at walang nakaligtas at ang karamihan sa kanila ay naging blood godchild na sinipsip ng daliri ni Ming at sa pagkakataong ito ay ang daliring iyon ay naging pulang-pula na tila tutulo ang dugo. Pagkatapos pumatay ng mahigit 20 foreign race ay sinabi ni Ming na napakahina ng mga ito. Sumagot si Purple Lightning na hindi naman talaga sila mahina, ngunit si Ming ay nasa ika-4 na ranggo samantalang ang mga ito ay nasa ika-3 hanggang ika-5,000 ranggo, kaya natural na hindi sila makakapantay sa kanya. Ngunit kung makatagpo siya ng nasa unang 10 o kahit unang 50 ranggo ay kailangan niyang mag-ingat. Habang nagsasalita si Ming ay kinuha niya ang mga storage pouch at storage ring mula sa mga bangkay at nang buksan niya ang isa ay nakita niyang maraming kayamanan sa loob na may halagang hindi bababa sa 100 bilyong longevity coins. Ang mga ito ay pawang mga henyo ng foreign race at mga piling-pili sa kanilang lahi, kaya natural na mayaman sila at ang ilan sa kanila ay napakayayaman. Ang kabuuang halaga ng lahat ng ito ay hindi bababa sa 3 hanggang 5 trilyon. Naisip ni Ming na kung papatayin niya ang lahat ng 24,000 foreign race ay makakakuha siya ng hindi bababa sa 4 hanggang 500 bilyong eternal coins at bigla siyang natuwa at naisip na talagang sulit ang pagpunta niya rito. Sa mga kayamanang ito ay pumili siya ng ilang bagay na maaari niyang magamit. Ang isa ay isang divine na damit na tinatawag na Thousand Illusions Divine Garment na gawa sa balat ng isang sinaunang kakaibang hayop na tinatawag na Illusion Beast at kapag isinuot ito ay maaari itong magbago ng anyo sa kahit anong imahe at hindi matutuklasan. Ang pangalawa ay isang lubid na tinatawag na Dragon Binding Rope na kapag binigkas ang incantation ay lilipad ito at gagapusin ng kalaban at kahit na isang tunay na dragon ay kaya nitong gapusin at patayin at maging ang isang master sa ika-9 na antas ng Longevity Realm ay kaya nitong gapusin. Ngunit ang lubid na ito ay may divine restriction at ang dating may-ari nito ay malinaw na hindi pa nalulutas ang restriction kaya hindi niya ito magamit, ngunit anuman ang mangyari ay ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ang pangatlo ay isang napakalaking pana na may habang 800 metro at may nakaukit na 33,000 inscription at ito ay tinatawag na Setting Sun Bow at ang pana string ay gawa sa 9 na litid ng dragon at 9 na litid ng phoenix at ang katawan ng pana ay gawa rin sa 9 na walang katulad na banal na bakal. Ngunit ang napakalaking pana na ito ay may napakataas na antas ng paggamit at ang dating may-ari nito ay malinaw na walang kakayahang mahatak ito. Dahil ang pangunahing kondisyon sa paggamit nito ay kailangang magliwanag ang kahit isang inscription dito at ang kinakailangang lakas upang magliwanag ang unang inscription ay umaabot sa 100 bilyong kilo. Dahil isa itong divine artifact ay kaya nitong baguhin ang laki nito ayon sa kagustuhan at sa isang pag-iisip lamang ni Ming ay pinaliit niya ito hanggang sa tamang sukat para sa kanyang mga kamay. Nang lumiit ang Setting Sun Bow ay hindi niya napigil ang subukan ito at buong lakas siyang sumigaw at hinatak ito. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw na tila ang langit ay sinugatan ng isang matalim na bagay at ito ay nakakabingi at nakakapanindig balahibo. Sa wakas ay nahatak niya ang pana ng bahagya at ang mga marka dito ay biglang nagliwanag ng 2 guhit at ang isang inscription ay kumakatawan sa 100 bilyong kilo. Kaya nangangahulugan nitong ang lakas ni Ming ay lumampas na sa 200 bilyong kilo.
Bagaman nahatak niya ang pana ay wala siyang arrow at labis na nanghinayang si Ming at naisip niyang kung mayroon lamang siyang isang arrow na angkop dito ay kahit na isang master ng longevity realm ay kaya niyang patayin sa isang pana. Pagkatapos piliin ang tatlong kayamanang ito ay inilagay niya ang iba sa Great World Ring at pagkatapos ay isinuot niya ang Thousand Illusions Divine Garment at nag-anyong isa sa mga foreign race na kanyang napatay. Ang Thousand Illusions Divine Garment na ito ay talagang kakaiba at maging ang aura ng foreign race ay nagaya nito ng walang pagkakaiba at kahit na ang pinakamalapit na kakilala ng foreign race ay hindi ito matutuklasan. Pagkatapos mag-anyong foreign race ay nilinis ni Ming ang lugar at buong tapang na umalis at hindi pa siya nakakalayo ay sinalubong siya ng tatlong iba pang foreign race. Ang tatlong foreign race na ito ay magkakatulad na may matulis na tainga at walang ilong at tanging isang maliit na buto na may butas ang nakalabas na talagang nakakadiri at nakatatakot. Nang makita ng gitnang foreign race si Ming ay nagtanong ito kung bakit siya nag-iisa at kung nasaan ang iba pa at tinawag siya nitong Holly Tuo Tuo. Naisip ni Ming na yun pala ang pangalan ng foreign race na kanyang kinopya at sinabi niyang ang iba ay humabol sa isang tao at tinatamad siyang sumama kaya bumalik siya ng mag-isa. Nagtanong ang foreign race kung nakakita rin ba sila ng tao at ngumiti ito at binagsak ang kamay sa kanyang bulsa at sa kanyang harapan ay lumitaw ang tatlong napakagandang babae na walang saplot at kitang-kita ang kanilang maputing balat na parang nyebe at bagaman nakakulong sila ay kitang-kita ni Ming ang kanilang magagandang katawan na sapat upang inggitin ang karamihan ng mga babae. Nakaramdam si Ming ng kaba at nagtanong kung saan nila nakuha ang mga tao na ito na talagang magaganda. Tumawa ng malakas ang foreign race at sinabing balak nilang dalhin sila pabalik upang pagsawaan. Ang mga foreign race ay may katawang halos katulad ng tao at ang karamihan sa kanila ay may kakaibang ugali na mas gusto nilang tingnan ang mga tao kaysa sa kanilang sariling lahi at para sa kanila ay mas maganda ang mga tao, kaya ang mga babaeng tao lalo na ang magaganda ay talagang kinaiinteresan nila. Tumango si Ming at sinabing maganda nga ang kanilang panlasa at pagkasabi nito ay bigla siyang tumingin sa likod ng tatlo at nagtatakang nagtanong kung bakit sila bumalik. Hindi sinasadyang lumingon ng tatlo, ngunit paglingon pa lamang nila ay naramdaman nilang nanlamig ang kanilang leeg at agad silang naputulan ng ulo at tuluyang namatay. Kinuha ni Ming ang kanilang mga storage tool at pagkatapos ay tiningnan ang tatlong babae at inisip kung paano sila haharapin. Ang tatlong babae ay lubhang nagagalit at puno ng puot at nang tiningnan sila ni Ming na nag-anyong foreign race ay lalo silang nagalit at ang gitna ay galit na sumigaw na hindi nila ito patatawarin kahit na maging multo sila. Bagaman pinatay ni Ming ang tatlong foreign race ay hindi siya itinuring ng tatlong babae na mabuting tao at inakala nilang siya ay naakit sa kanilang kagandahan kaya pinatay niya ang tatlong foreign race upang angkinin sila at sa kanilang paningin ay malamang na hindi maganda ang kanilang kapalaran sa kamay ni Ming. Alam ni Ming na nagkakamali sila at agad siyang kumuha ng tatlong damit at inilagay sa kanilang katawan upang pansamantalang takpan ang kanilang kagandahan at kasabay nito ay tinanggal niya ang Thousand Illusions Divine Garment at ibinalik ang kanyang orihinal na anyo. Nagulat ang tatlong babae ngunit sila ay matatalinong babae at agad na naunawaan na si Ming ay isang taong nagpapanggap lamang at ang bawat isa sa kanila ay namula sa hiya at yumuko at sinabi lamang na lubos silang nagpapasalamat sa kanyang pagliligtas. Sinabi ni Ming na sila ay nilagyan ng divine restriction at nagtanong kung maaari niya silang tulungang alisin ito at ang gitnang babae ay nagpasalamat sa kanyang tulong. Dahil bihasa si Ming sa divine restriction ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng tatlo at sa isang pagpalo ay madaling nasira ang divine restriction na inilagay ng mga foreign race. Agad na gumaan ang pakiramdam ng tatlong babae at tatlong makulay na liwanag ang pumaitaas at binalot sila at sa sumunod na sandali ay nakasuot na sila ng damit na lila, asul at pula na mas lalong nagpaganda sa kanila at maging si Ming ay natigilan sa kanilang ganda. Pagkatapos magbihis ay sabay-sabay na lumuhad ang tatlong babae at nagpakilala bilang sina Zian, Lanshu at Hangshan at lubos na nagpasalamat sa kanilang tagapagligtas. Nakangiting sinabi ni Ming na hindi na nila kailangang magpasalamat at nagtanong kung saan sila galing at kung paano sila nahuli ng mga hayop na ito. Si Zian na nakasuot ng damit na lila at may hugis buto ng melon ang mukha at may malamig na kagandahan ay sumagot na sila ay mga disciple ng Confucian sect at pagpasok pa lamang nila sa Sword Realm ay agad silang natunton ng mga foreign race at inakala nilang hindi sila mahina ngunit nang makipaglaban sila ay sa ilang galaw lamang ay nahuli na sila. Sinabi ni Ming na mas marami ang mga foreign race kaysa sa tao sa Sword Realm at malamang na karamihan ng tao ay may katulad na karanasan.
Si Lanshu na nakasuot ng asul na palda at may bilog na mukha at parang tubig na mga mata ay nagtanong kung ang lakas ni Ming ay mula sa Immortal Martial Arts o Buddhist Martial Arts dahil sa kanyang kamanghamanghang kakayahan na madaling pumatay ng 3 foreign race. Sumagot si Ming na siya ay mula sa sibilisasyon ng martial arts ng Tianyuan Continent. Sinabi ni Hang Shen na yun pala ang dahilan kung bakit ganoon ang kanyang kakayahan at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha at tila may nais sabihin ngunit nag-atubili. Sinabi ni Lanshu na walang dapat ikahiya ang kanyang kapatid at tiningnan niya si Ming ng seryoso at sinabing mula ngayon ay ang 3 magkakapatid ay pag-aari na ni Ming at sila ay magiging kanyang mga alipin o lingkod ayon sa kanyang kagustuhan. Nagulat si Ming ngunit agad niyang naunawaan na ang Confucian sect ay mahigpit sa moralidad at ang mga babae ay konserbatibo at malamang na dahil nakita niya ang kanilang hubad na anyo kaya nila nasabi iyon. Nang makita ni Ming ang pagkagulat sa kanyang mukha ay ipinaliwanag ni Zian na sila ay handa nang mamatay noon at ngayon na muli silang nakakita ng liwanag ay para na rin silang isinilang na muli at ang ganitong utang na loob ay sa ganitong paraan lamang nila maaaring masuklian at ang kanilang katawan ay nakita na niya at kung hindi niya sila tatanggapin ay wala silang mapupuntahan at wala ng mukha upang bumalik sa kanilang sekta. Malungkot na ngumiti si Ming at nagtanong kung ganoon ba talaga ito kaseryoso at ang mga anak ng mundo ng martial arts ay hindi dapat ganoon kahigpit sa mga patakaran at bagaman may kaunti siyang alam sa Confucianism ay kumpara sa malalaking prinsipyo ay hindi gaanong mahalaga ang mga patakarang ito. Mariing sinabi ni Zian na hindi ito ganoon at sinabi ni Confucius na ang 1,000 milyang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang at ang 1,000 milyang harang ay nasisira sa isang butas ng langgam at kung hindi nila kayang panindigan ang maliliit na bagay at gawin ito sa araw-araw ay paano nila mapapanindigan ang malalaking prinsipyo ng Confucian sect. Alam ni Ming na ang mga tao ng Confucian sect ay sinanay sa sining ng pakikipagtalo mula pagkabata at alam niyang hindi niya sila kayang talunin sa usapang ito. Kaya sinabi na lamang niyang sinabi rin ni Confucius na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo at ang pagkakita niya sa kanilang katawan ay hindi sinasadya at walang masamang hangarin, kundi upang iligtas sila at kung gayon ay bakit nila siya pinahihirapan. Biglang nagpakita ng kalungkutan ang 3 babae at sabay-sabay silang yumuko kay Ming at pagkatapos ay sabay-sabay na bumunot ng espada at akmang isusugat sa kanilang leeg. Labis na nagulat si Ming at sunod-sunod na pinatalsik ang kanilang mga espada gamit ang kanyang daliri at galit na nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot si Lanshu na tama ang kanyang sinabi at hindi nila dapat pilitin si Ming na pumili, ngunit hindi naman nila maaaring hindi sundin ang mga patakaran ng Confucian sect, kaya ang tanging paraan na lamang ay ang mamatay. Hindi na alam ni Ming kung ano ang sasabihin at naisip niyang ang buhay ay napakahalaga ngunit ang mga hangal na babaeng ito ay handang magpakamatay dahil lamang sa maliit na bagay na ito at malamig niyang sinabing mas malala pa sila sa mga nang pipilit at pinatayo niya sila at sinabing mula ngayon ay sila ay kanyang mga personal na lingkod. Talagang galit si Ming sa 3 babae at bagaman ayaw niyang mamatay sila ay hindi rin niya gustong mapilitan ng ganito, kaya binigyan niya sila ng katayuan bilang mga lingkod. Hindi niya inaasahang sa halip na magalit ay natuwa ang 3 babae at sunod-sunod na nagpasalamat. Nang tanungin ni Hang Shen kung ano ang pangalan ng kanilang amo ay sinabi ni Ming na ang kanyang pangalan ay Yeming at mula ngayon ay huwag nila siyang tawaging amo kundi master. Mas sanuring tumango ang 3 babae at sabay-sabay na tinawag siyang master. Biglang nagkaroon si Ming ng 3 buntot sa kanyang likuran at hindi niya alam kung matutuwa siya o may inis. Ngunit mayroon agad siyang naisip at sinabing napakaraming foreign race sa Sword Realm at marami pa silang makakasagupa sa hinaharap at may ideya siyang silang 3 ang magsisilbing pain upang akitin ang mga foreign race sa kanyang bitag at pagkatapos ay papatayin niya sila. Ang 3 babae ay labis na napupuot sa mga foreign race at kamakailan lamang ay halos mamatay sila sa kanilang mga kamay. Kaya natural na pumayag sila at sunod-sunod na tumango. Sinabi ni Ming na sa bawat pagkakataon ay huwag silang magdala ng mahigit 100 foreign race at dapat nilang protektahan ang kanilang sarili at tiyaking dadalhin nila ang mga ito sa destinasyon at hindi sila mahuhuli sa kalagitnaan ng daan. Sumagot ang 3 babae na huwag siyang mag-alala dahil kaya nilang gawin yon. Sinabi ni Ming na siya ay maghahanda ng bitag at pinapahinga muna niya sila dahil tiyak na nahirapan sila sa mga nakaraang araw at binigyan niya sila ng ilang spirit fruits upang kainin. Nang makita ng 3 babae ang magagandang spirit fruits ay natuwa sila at nanatili sa isang tabi upang panoorin kung paano maghahanda ng bitag si Ming. Naglabas si Ming ng 10,000 talisman formation puppet at inutusan silang magtayo ng God-slaying killing formation sa loob ng 100 milyang lawak.
Ang pagtatayo ng formation ay nangangailangan ng oras at aabutin ito ng 3 araw at naisip ni Ming na tila hindi pa sapat ang kanyang pag-unawa sa God-slaying sword formation kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang magsanay sa tabi. Noong una ay sinanay niya ang God-slaying sword formation hanggang sa ika-6 na antas at umubos ito ng maraming pagsisikap, ngunit ngayon ay halos sa isang pag-iisip lamang ay naunawaan na niya ang ika-7 antas at pagkaraan ng 15 minuto ay naunawaan niya ang ika-8 antas at sa loob ng 2 oras ay naunawaan niya ang ika-9 na antas at pagkaraan ng 4 na oras ay umabot siya sa ika-10 antas at kalahating araw ay natapos niya ang ika-11 antas at pagkatapos ng 3 araw ay natapos niya ang ika-12 antas. Noong una ay si Tien Ho Shen ay gumamit ng kalahating araw upang sanayin ang isang set ng God-slaying sword technique, ngunit si Ming ay sabay na nagsanay ng 4 na set ng sword technique, ang God-slaying sword technique, God-killing sword technique, God-trapping sword technique at God-exterminating sword technique, at natapos din niya ito sa loob lamang ng 3 araw na talagang napakabilis. Ang 4 na set ng sword technique sa ika-12 antas ay maaaring bumuo ng ika-12 antas na God-slaying sword formation at sa bawat pagtaas ng antas ng God-slaying sword formation ay tumataas ang kapangyarihan nito ng 3 ulit at nung nasa ika-6 na antas pa lamang siya ay may sapat na itong kapangyarihan at ngayon na nasa ika-12 antas na ito ay halos 10,000 ulit na mas malakas kaysa noon. Bagaman ang 3 babae ay naging mga lingkod ni Ming dahil sa mga patakaran ng Confucian sect ay labis pa rin silang nag-usisa tungkol sa kanilang master at nang biglang naglabas si Ming ng 10,000 talisman formation puppet upang magtayo ng formation ay hindi na sila nagtaka. Dahil bilang mga henyo ay sino ba sa kanila ang walang daan-daang bilyong longevity coins na sapat upang bumili ng ganitong set ng mga puppet. Ngunit sa loob ng 3 araw ay pinanood nila si Ming na nagsasanay ng isang set ng sword technique at ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas ng 3 ulit, 10 ulit, 100 ulit, 1,000 ulit at labis silang namangha. Sa wakas ay sa ika-3 araw ay nagtagumpay si Ming at ang God-slaying sword formation ay pumasok sa ika-12 antas. Dahil dito ay ang mga divine ability at divine technique na may kaugnayan sa God-slaying sword formation ay tumaas din ng kapangyarihan, tulad ng God-slaying finger at earth-splitting blood god finger na biglang tumaas ang lakas at ang God-slaying finger ay direktang naging isang quasi-finishing skill at ang earth-splitting blood god finger ay naging isang ganap na finishing skill na ang kapangyarihan ay hindi mas mababa sa grade 5 element suppression seal. Kasabay nito ay ang God-slaying sword formation na itinayo ng mga talisman formation puppet ay biglang tumaas ang kapangyarihan ng 10,000 ulit at ang 4 na divine restriction ay sunod-sunod na natapos at ang buong formation ay nagbago ng anyo at ang 4 na banal na espada ay lumutang sa ere at naging sentro ng formation. Sa loob ng formation ay puno ng nakamamatay na aura at liwanag ng espada at kahit na isang master ng longevity realm ang pumasok dito ay tiyak na mamamatay at walang pag-asang mabuhay. Nang mabuo ang formation ay isang liwanag ng pagpatay ang pumutok paitaas at pagkatapos ay nagtago. Gulat na sinabi ni Hang Shen na sa pagkakabuo ng formation na ito ay tiyak na mapapahamak ang mga foreign race. Sinabi ni Ming na ang mga foreign race ay napakayayaman at ang bawat isa ay may daan-daang bilyon at ang mayayaman ay may mahigit 1 trilyon, kaya kung mas marami silang papatayin ay mas marami silang kikitain. Tuwang-tuwang nagtanong si Zian kung maaari na silang kumilos at tumango si Ming at sinabing pagkatapos ng 3 araw na pahinga ay dapat na silang nakabawi at oras na upang simulan ang kanilang operasyon. Masayang-masaya ang 3 babae at bawat isa ay pumunta sa iba't ibang direksyon upang simulan ang kanilang plano bilang pain. Sila ay may sapat na kakayahan at hindi mahina at mabilis silang nakalayo ng ilang libong milya at dahil sa kanilang pambihirang kagandahan ay madali nilang naakit ang mga foreign race na sunod-sunod na humabol sa kanila. Wala pang 2 oras ay may unang grupo ng 5 foreign race na sumunod kay Zian at pumasok sa God-slaying sword formation at pagpasok nila sa formation ay dumilim ang kanilang paningin at nawala ang kanilang 5 pandama at pagkatapos ay pinatay sila ng liwanag ng espada at naputulan ng ulo. Ang mga ito ay pawang mga piling foreign race at hindi sila sinayang ni Ming at habang kinukuha niya ang kanilang mga storage tool ay ginamit niya ang isang banal na sining na nangangailangan ng dugo ng buhay na nilalang upang sanayin ang blood nerve. Ang blood nerve na ito ay mas mataas kaysa sa Blood Shadow Divine Art na sinanay ni Feng Wushang noon at ito ay kasama ng Blood Mother Creation Art at Blood Origin Divine Art bilang 3 pinakamataas na sining ng sibilisasyon ng dugo.
Ngunit ang pagsasanay ng sining na ito ay labag sa kalikasan at pinalalakas nito ang sarili sa pamamagitan ng pagnanakaw ng dugo ng iba at sa bandang huli ay kaya nitong kunin mula sa dugo ng kaaway ang mga prinsipyong magpapataas sa antas ng blood cultivation.